Ya. Kuan. Oh no, utro to. Kaso si Dok ako. Di tapos. Ako yung kotor din. Ay, malaki yan. Dahon na yan. Di ako kotor din. Malinsing. Malinsing. Basta ang hubok. Hindi. Ay, santo, gali, no? Wala paluto, nay. Ha? Oo. Kaya ang balik mo ito ni ano, hindi ko na malang, hindi ko kamay lang ni. Damo. Hello kasabor! Magluluto na naman tayo ng napakasimple ngunit napakasarap na lutuin ng mga Ilonggo. Ang ginataang talbos ng balinghoy or balanghoy sa Bisaya or kamuting kahoy sa Tagalog. Pinugasan ko ng ating lusong dahil nga medyo matagal-tagal na hindi natin nagamit ito. At syempre dahil sa El Nino ay nawalan ng dahon ng ating mga balanghoy. Ang liit lang ng ating lusong. Pang family use lang talaga. Para sa mga dahon-dahon lang talaga at mga nilupak. Kasi nga hindi pwedeng gamitin sa palay ito, gawa ng mabibitak na. Hindi naman kasi ganun katibay ang kahoy na ginamit dito. Dapat maganda yung lumboy talaga na puno. Kaso lang ay walang matandang lumboy dito sa amin. Kaya ayan, puno ng mangga lang yung ginamit natin. Balik pala tayo dito sa dahon ng ating balanghoy. Maganda ito pag durog na durog talaga siya, yung pinong-pino ang pagkakabayo. Mas pino kasi ay mas lumalabas yung katas niya para naman mas malinamnam pag niluto na natin. At tapos na nga nating bayuhin at hanguin na natin mula sa ating lusong. Yung sangkap pampalasa niya ay simple lang, walang maraming arte. Dahil ito ang lalo magpapalinamnam sa kanya, itong ating gata. Yung pangalawang piga pala ang ginamit ko na para pampalambot sa ating dahon. At pag natuyo na siya ay tsaka natin ilagay itong ating sangkap. Yung mga hindi pa nakatikim sa talbos ng ating balanghoy ay ang lasa nito, malinamnam talaga siya. Pero pag hindi ka sanay ay parang yung halamang gamot yung amoy niya sa una. Mas masarap pa ito pag lagyan ng isda. Gusto nga namin na yung ilagay na isda ay isang sapa kasi nga nawawala yung lansa ng isda dahil sa dahon ng ating balanghoy. At syempre pagtapos timplahan ay tsaka natin lagay yung ating unang piga ng gata. Dati nagtry akong gumawa nito kaso lang ay hiniwa-hiwa ko lang siya. Pero hindi masyadong malinamnam. Mas masarap pa rin itong binayoy. Kahit anong bagay talaga, mas masarap yung pahirapang proseso. Gagawa ako nito uli pag marami na namang isda sa sapa. Ipapakita ko uli sa inyo. At luto na nga ang ating simpleng ulam pero napakasarap. Di mo ito pupusuan kasi rich kid ka. Thanks for watching. Dali na, kaunta.